Inaasang mas magiging mabilis pa ang pagpapatayo ng pabahay para sa mga 4-piece. Hindi matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sovereign guarantee na malaki ang may tutulong para maabot ang target na 1.2 milyong pabahay sa taong 2028. Si Joshua Garcia sa sentro ng Balita Live. Yes, Aljo, magandang ang balita dahil inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hiling ng Department of Human Settlements and Urban Development na sovereign guarantee na magpapabilis sa pagpapatayo ng mga pabahay sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4-piece program ng pamahalaan. Aljo, ayon kay DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, malaki ang may tutulong nito para maabot ang target nila na 1.2 milyon na pabahay sa taong 2028. Pero umaasa rin ang ahensya na maabot nila ang target na 3.2 million units depende sa resulta ng kapasidad ng gobyerno sa ilalabas nitong subsidiya. Dagdag pa ni Acuzar, inalis na nila ang partisipasyon ng private developers para lubos na magamit ang pondo na uutangin mula sa private sector at mapababa rin ang halaga ng mga pabahay na kanilang itatayo. Tinanggal ko yung developers, yung namumunan, at saka yung namumunan at nagbebenta. Kasi ba't pa ako magbebenta, nandiyan na yung market. So hindi mo na kailangan developers, hindi mo na kailangan pre-selling, hindi mo na kailangan mag-ahente. Tatanggalin mo na ang unnecessary expenses na yan. So kaya mabababa mo yung presyo. Aljo, ayon pa sa kalihim, maliban sa abot kayang presyo ng mga tirahan, isa rin sa ipinag-utos ni Pangulong Marcos ay yung maayos at dekalidad ng mga tahanan para matiyak na magiging maunlad ang pamumuhay ng mga komunidad na makikinabang rito. Kung ano nararamdaman ng mga mayayaman, dapat paramdamin din ng mga mahihirap. Yun po ang instruction ng ating Presidente. Secretary, dapat ang walang pagkakaiba kung ano binibenta ng mga private sector sa ginagawa ng 4PS. Iyan po ang matinding bilin ng ating Presidente. Aljo, sa pinakahuling datos ng DSUD, nasa mahigit 50 proyekto ang kasalukuyan ngayong isinasagawa na ang karamihan ay pinupondohan ng private funds. Kaya naman makatutulong ang sovereign guarantee para sa developmental loans, gayon din sa subsidiya, para naman mabawasan ang amortization. Aljo, ayon sa DSUD, nasa 12,000 units naman ang nakatakdang ipamahagi ngayong taon, habang nasa 162,381 units naman ang nasa ilalim ng ongoing construction at land development sa buong bansa. Aljo? Joshua, paano naman nasisiguro na mapapangalagaan ang mga ari-arian o property na ibibigay sa mga benepisyaryo? Yes, Aljo, isa yan sa mga tinilaki kanina sa Malacanang press briefing kasama nga ang DSUD. At ayon sa kanila, meron silang capacity development bago patirahin, katuwang din ng mga lokal na pamahalaan para sa mas maayos na transition. Katulad nga nung kanilang urban redevelopment program, kung saan pinatitira muna nila yung mga benepisyaryo sa staging area, katuwang ang TESDA, DOH para sa social preparation at iba pa. Aljo? May babalik din ba sa dating target na dami ng pabahay ngayong naaprubahan ang sovereign guarantee? Josh? Yes, Aljo, naitanong din niya kanina kung may babalik nga ba sa 6 million, pero hindi nila ito direktang sinagot. Sa halip ay ayon sa DSUD, sa kanilang revised housing study, umaasa sila na maabot yung 3.2 million units. Pero paliwanag din DSUD, kumpara sa mga nakaraang administrasyon, halos 4 na ulit ang bilang ng pabahay ang may tatayo kapag naabot nila yung 1.2 million units na target nila para sa taong 2028. Aljo? Maraming salamat, Joshua Garcia.